Kailangan secure ang alas na magdadala ng pasabog ngayong gabi. Hindi ako magpapa-apekto sa mga sinasabi nila. Kung tingin nila maduduwag ako, nagkakamali sila. Mas lalo nabubuo sa akin na lumaban sa mga gerero. Kapit mo na yan. Si Santino nasa meeting ni Avance. Patindi ang galit ni Santino kay Tanggol. Hindi natin alam kung ano nasa isip na baka kung anong gawin niya. May binabalak daw ang mga gerero na masama. Dapat titanggol. Ito na ang tamang panahon sa pagbabago, no? Kaya gagawin natin ang lahat para manalo tayo. Magkakatotoo ang sinabi ng mama at mamatay nga sa tanggol. Sigurado na ang pagiging mayor ko. How I'd love to see him die. Ang sabi nga ng mahal nating Chef PJ, pag ang Team Tanggol ay nanalo, Ma'am Olivia, pagkatapos po ni Chairman, kayo na po ang susunod. Ipapasundo ko po kayo. Okay. Opo. Thank you. Lorenzo. Lukoy. Tawagan mo na si Aiza. Sabihin mo sa kanya, dalhin na dito si Fatima. It's about time na magsalita na siya tungkol sa mga gerero. Aregla. at pag nanalo ang Team Tanggol, ultimo buwan, hindi kayo lulubugan. Sigurado akong iikot ang mga puwet ng mga gerero pag nalaman nila na magsasalita si Fatima at isisiwalat niya ang lahat ng nalalaman. I can't wait na makita ko sa kangkungan ang dati kong pamilya. Olivia, nangako tayo kala Fatima na puprotektahan natin sila. Sana pagkatapos ng eleksyon, tuparin natin ang lahat ng mga sinabi natin sa kanila. Baka mamaya, gamitin mo lang sila. Of course. I'm a woman of my word. Rigor Di Magiba? Andito na si Rigor Di Magiba. Okay, order tinek po si Rico Team lagi to. Pinapababa ka na, Fatima. Sige ho. Katotohanan ko magpapabagsak sa kanila. Pagkatapos ng gabing to, malalaman ng lahat kung anong klaseng tao talaga ang mga gerero. Gagawin ko to para kay Lamab. Halika na. Teka lang ho, gusto ko kasama si Papo. Inaantay ka na ni Mayora sa loob. Halika na. Ikaw nang bahala kay Pai. Halika na, Fatima. Olivia, hinahanap ka pa sa stage. Okay. Andito na po si Fatima. Tanggol, ikaw nang bahala kay Fatima. Make sure she's safe. Rigor, salamat naman at nakarating ka. Alam mo, nakikiramay ako sa pagkamatay ng anak mo. Salamat po. Ang report sa akin ng kapulisan, wala pa raw silang suspect o ebidensya kung sino pumatay sa anak mo. Hindi ko na ako kailangan ng ebidensya, Mayor, para matukoy kung sino may pangalan nito. Si Tanggol lang naman may kayang gumawa nito at kayang pumatay ng sarili ng kapatid. Kaya nga't kakailanganin ko ang tulong mo para maproteksyonan ang ating mga malilenyo. Kung anong pumapagawa niyo sa akin po,
gagawin ko. Rigor, kailangan ko lang isalaysayin mo yung totoong nangyari, yung sakit na naramdaman mo sa pagkamatay ng anak. At kailangan malaman ng lahat ng tao at makapaghiganti ka sa ginawa sa'yo. Sabihin mo kung sino alam natin pumatay sa anak mo at siya ay hindi dapat manalo. Maasahan ko ba yan? Mamaya. Saka mo ko sa sakit. Sir, shoot na daw po. At ngayon naman, salubungin natin ng masigabong palakpakan ang tunay na mga kasama ni Tanggol sa pagbabago, ang ating re-electionist Vice Mayor, Olivia Guerrero Torres! Fatima, ayos ka lang. Pagkatapos nito, doon na kayo sa bahay dumiretso. Doon muna kayo tumira. Salamat, Uncle, pero mas mabuti yata kung lumayo muna kami sa gulo. Doon na lang muna kami sa sementeryo kung saan mo kami nakita. May nagpatuloy sa amin doon. Fatima, nangako kay Mampaing. Ang sinabi ko, puprotektahan ko kayo. Pero ayaw naman namin maging pasakit sa pamilya mo, Tanggol. At sigurado naman pagkatapos ng meeting na to, tapos na ang mga Guerrero. Ligtas kami, kahit walang protection. Sige, bahala ka. Basta dadalawin ko kayo sa sementeryo para masigurado kong kaligtasan niyo. Salamat, Tanggol. Salamat sa lahat. Fatima, kung hindi ka sigurado at nagdadalawang isip ka, huwag mo ituloy. Iniisip ko ang kaligtasan mo. Hindi mo kailangan gawin to. Laban ko to. Hindi, Tanggol. Naging laban ko din doon. Pinatay ni Miguelito ang pamilya ko. Kaya hindi ko to ginagawa para sa akin lang. Ginagawa ko to para kay Lola Nati, kay Lolo Totoy, kay Tito Lito, at kay Babu. Ito lang ang paraan ko para maiganti sila. Basta pinapangako ko sa'yo. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Nasa likod mo ako. Ang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Olivia Guerrero Torres. Alam kong kilala niyo na ako dahil matagal na ako sa mundo ng politika. Nagsilbi ako bilang konsehal at vice mayor. At nangyari ang lahat yon dahil sa apelyido ko, Guerrero. Magandang gabi, mga Manileño! Ang aking kinalulungkot lang ngayon ay yung kung aking sariling kapatid ay lumalaban bilang Vice Mayor. Alam po natin na parte siya ng Guerrero na pamilya. Kaya nga lang po, nauna sa kanyang ambisyon
na wala na siyang pakialam kung makaapak ng ibang tao. Ang isa pong napakabigat sa aking damdamin ng aking pamilya ay ang pagpatuloy ng pagbabastos ng aking kapatid na si Olivia. Dahil mag-alyansa sa mga kalaban! Nagtataka kayo kung bakit hindi ko sinusuportahan ang mga gerero. Dahil ngayon, namulat na ako sa katotohanan. Alam ko na at nakita ko na ang kabulukan at kabaluktutan ng pamilya ko at hindi ko na yan masigmura! Ngayon po napatunayan ko na ang paano ko magsilbi sa inyo, sa ating mga kababayan, sa ating mga tagalungsod. Nagpatayo tayo ng maraming struktura at dagdag tayo ng dagdag na services para gumanda ang buhay ng ating mga kalunsod. Wala naman talaga silang malasakit sa inyo. Wala silang pakialam sa Maynila. Wala silang pakialam sa inyo. Ang gusto lang nila ay magpayaman at protektahan ang kanilang reputasyon. Pero ang totoo, masasama silang tao. Mga manggagamit sila. Mandaraya. Mga magnanakaw at higit sa lahat, mamamatay tao! Mga ka-Manilenyo, hindi lang ang aking mahal na kapatid na si Olivia ang may baluktot na paniniwala. May isang tao dyan na mapapagkunwari na tumatakbong bilang mayor na kilala sa pangalang Tanggol. Ayaw mo namang isipin yun na sinasabi ko to dahil gusto ko siyang siraan lang. Kaya naman, ang ginawa ko, inimbitahan ko ang isang tao na magpapatunay ng tunay na pagkatao ni Tanggol. Meron tayong bisita ngayong gabi, espesyal na bisita na magpapatotohanan sa lahat ng sinasabi ko. Isang biktima ng mga gerero. Si Fatima Benito! Mga Kamanilenyo, nandito po si Corporal Rigor Dimagiba. Magsasaliksay po siya ng kanyang alam na katotohanan. Fatima, sigurado ko bang gagawin mo ito? Kung natatakot ka, huwag mong gawin. Baka malagay sa langanin ng buhay mo. Si Fatima Benito! Fatima, hindi mo kailangan gawin to.
Raman. Raman. Ako. Pati na kami. Kamusta si Tanggol dyan? Ayos naman yung meeting de Avance. Maraming dumalo. Pero Ramon, meron kang kailangan malaman tungkol sa kabilang kampo. Send ko sa'yo yung link na live stream nila. Ako po si Corporal Rigor de Magiba ng EDEA. Naka-assign ako sa presinto ng Quiapo. Ang lugar na kinalakihan ni Tanggol Montenegro. Ako ang napalaki sa kanya. Ako ang tumayong ama niya, pero hindi ko siya naluko. Walang matinong tao ang hilingin maging kapamilya niya. Sa katunayan ho, nakulong yan dahil sa droga. At ako mismo ang humuli at nagpakulong dyan. Walang dinala si Tanggol Montenegro sa pamilya ko. Hindi gulo, perwisyo, at pasakit. Dahil ang buong pagkatao niya ay isang malaking sumpa. Si Tanggol Montenegro ay isang salot sa lipunan. He would do everything to destroy Tanggol. Pati na ang reputasyon niya. Pinasakitan ko ng aking pamilya. Pinatay niya ang sarili niyang kapatid. Pinatay niya ang aking anak na si David. Pinatay ng tumatakbong mayor ang aking anak. Ninakaw ni Tanggol Montenegro ang buhay at kinabukasan ng isang napakabuting tao. Huwag kang mag-alala, Corporal de Magiba. Hindi ko hahayaan na mapunta sa kamay ng mga kriminal ang ating lungsod. At kung mapatunayan na may kinalaman si Tanggol pagkamatay ng iyong anak, papangako ko sa iyo, bago ako bumaba bilang mayor, ipapakulong ko si Tanggol! Corporal de Magiba, saludo ko sa iyo kasama na ang mga Madeleine. Maraming salamat. Sama niya. Nagpagamit pa siya sa mga gerero para lang saktan si Tanggol. Sino ang susunod niyong Vice Mayor? Roberto Guerrero! 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 Kahit magsama-sama pa sila lahat mga kalaban ni Tanggol, hindi nila mapapatumba ang anak natin. Ako po si Fatima Benito. Opo. Ako yung ipinakilalang girlfriend ni Miguelito Guerrero. Pero palapas lang po lahat ng yun. Hindi yun totoo.
Wala kaming pagmamahal sa isa't isa. Ginamit lang nila ako para papaguhin yung pangalan nila at makuha ang boto ninyo. Dahil sa peking relasyon na meron ako sa kanya, mas lalo kong nakilala kung anong klaseng tao si Miguelito Guerrero at ang pamilya niya. Nakita ko ang kasamaan ni Miguelito. Hindi lang siya puro labang. Mamamatay tao din siya. Saksi ako kung paano pinatay ni Miguelito Guerrero, anak ni Mayor Roberto, ang kapatid ni Tanggol na si David. Makinig sa babaeng yan, sinungaling yan. Sinungaling yan. Sigurado ako binayaran yan para maniwag. Opo. Si Miguelito palang pumatay sa kapatid ko. Kahit nagmamakaawa si David, tinuluyan pa rin siya ni Miguelito. Sinaksak niya pa din ito at pinatay. Huwag kang magpalason, Santina. Ginawa ni Tanggol yan para lukuhin tayong lahat. Kay Tanggol ka magalit, hindi sa mga Guerrero. Alam mo kung gaano kasama ang kapatid mo. Dahil sa nasaksihan ko at mga sekretong nalaman ko sa pamilya nila, pinagpapatay ako ni Miguelito. Pinuntahan kami sa bahay at pinagpaparel. Dahil doon, namatay ang aking lola natin. Lolo Totoy, Tito Lito, pati ang tatay ko. Pinatay nila yung pamilya ko. Pinatay ng demonyong Miguelito Guerrero na yan. Fatima! 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 Mga kaibigan, Fatima! pagpasensyahan niyo na si Fatima. Naralanan siya ng emosyon niya. Hindi naman kasi madali yung pinagdaanan niya kay Miguelito. Matapos siyang gamitin, basta na lang sila papatayin. Siya at ang buong pamilya niya. Ganyan ba ang taong iboboto niyo? Sino ang gusto niyong mamuno sa inyong lahat? Sige na, sige. Ito na ang pagkakataon mo. Gawin mo na. Nilalait ka nila, inaapi, pinagtatabuyan. Nakuha mo pa rin silang yakapin at akarin, no? Kahit ano pang sakit ang naramdaman ko sa kanila. Kahit ano pang nagawa nila sa akin. Babalikan natin sila ng kabutihan. Panginoon,
Humihingi ako ng tulong sa inyo. Bigyan niyo po sana ako ng lakas ng loob at linaw ng pag-iisip na lahat ng mga sasabihin ko ay manggagaling sa aking puso't isipan. Bigyan niyo po sana kami ng direksyon at ng mga tamang tao na manunungkulan at magsisilbi ngayon. Pinapangako ko na kapag ako'y nanalo, pagsisilbihan ko ng maayos ang lahat ng mga tao at aayusin ko ang buong Maynila. Tatanggalin ko ang lahat ng katiwalaan at lilipunin ko ang lahat ng mga tao na gumagawa ng hindi maganda para sa buong Maynila. Kayo na po saan ang bahala. Alam ko pong hindi niyo kami pababayaan. Sa inyo lang po kukuha ng lakas ng loob. Sana may panalo po namin ang labang ito. Tulungan niyo kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami. Sino ba si Tanggol? Walang pinag-aralan! Siguro nga totoo yun, pero itong bobong ito ang makakapagbabago sa lahat ng pinagdadaanan ng mga Manileño, sa lahat ng pinagdadaanan ng inyong paghihirap! Tanim mo na yung bomba. Siguraduhin mo ito na ang huling gabi ni Tanggol. Magsama-sama tayo para ipanalo ang bagong Pilipino! Pindutin mo na, sige na! Pindutin mo na! Tanggol! Amigo! Get up! Bati nyo! Dali! Dali sa hospital! 最新消息，2025年1月1日起，驾驶证的6大调整，您需要了解一下。2025年1月1日起，驾驶证将有新规则出台，改动幅度也是相当大。大中型客货车驾驶证申领年龄上限从60周岁延长到63周。据说这次改动是为了执行国务院关于实施渐进式延迟法定退休年龄的具体措施，以及响应大中型客货车驾驶人的需求，更加贴合民众的实际生活。这次机动车驾驶证申领和使用规定总共修改了6条新规。第一是驾驶证申请与准驾年龄的调整。如果你驾驶 A1、A2、B1、B2 等车辆，以前如果年满60岁就没有办法去申请大中型货车驾驶证，而现行规定则放宽到了63岁之前都可以去申请 A 类和 B 类驾驶证。虽然人达到60岁以后大多数属于退休年龄，大多数人可能不再愿意去考这类驾驶证，但是仍然给了一部分有想法的人提供了就业机会。你如果已经有了 A 类或者是 B 类驾驶证，可以工作到63周岁再退休。不过我估计很多单位考虑到这个年龄段的人身体素质、反应能力、判断力都有所下降，估计都会和当事人提前沟通。即使让60多岁的人继续工作，估计也就是跑个短途，为这些家庭条件有压力的老司机有一个减轻家庭压力的工作。第二，摩托车驾驶证申请年龄调整，只要年龄已经满了18岁，但是还未达到70岁，就可以申领普通3轮摩托车、普通2轮摩托车准驾车型。也就是说，60多岁的老人家也能骑上小3轮或者是小摩托了。以前一到60岁，老人就得跟摩托车说拜拜了。现在好了，只要不超过70岁，老人依旧还能骑普通3轮摩托车、普通2轮摩托车。另外也调整了轮式专用机械车、无轨电车、有轨电车驾驶证的注销年龄。轮式专用机械车、城市公交车、中型货车、大型货车、轻型牵引挂车、无轨电车、有轨电车准驾车型的年龄上限也延长至63。第三，
大中型客货车驾驶人可以弹性延迟退休与注销规定，这一条无疑又是一个重磅信息。意思就是说，如果到了63岁了，本来是要退休的，或者是不能开 A 类或者 B 类车了，但是家里又有压力比较大，你就可以通过参与体检以及记忆力、判断力和反应力等能力评估，只要个人身体状况满足继续驾驶大中型客货车的标准，他们就有资格向车辆管理所递交申请，延长准驾车型的驾驶有效期。第四，调整轮式专用机械车、无轨电车、有轨电车驾驶证的注销年龄。轮式专用机械车是指具有装卸、挖掘、平整、输送等车。以前一旦达到60岁，特殊车辆的驾驶资格就会被取消。但是现在只要身体状况良好，驾驶员仍然可以继续驾驶这类车辆。这对于那些有丰富驾驶经验的而且工作稳定的驾驶员而言，无疑是一个好消息。第五个是调整校车驾驶资格的申请年龄和注销年龄。校车驾驶资格的注销年龄也不再是硬性规定到60周岁就不能开了，而是学校自己设定一个合理的年龄限定，并且这个限制符合国家的要求，那么就可以按照这个规定来。也就是说，即使超过60岁，但是身体很棒，也能继续开校车，这个完全依据学校的具体规定。第六，提高驾驶证的服务效率。如果你需要进行驾驶证挂失、补证等，服务效率缩短，办证等待时间将大大缩短。另外，如果驾驶证遗失、损坏等原因导致需要重新领证或者补发的，不需要再进行体检。另外，为了避免驾驶证被冒用，2025年起会在驾驶证上添加电子签名和头像信息。如果驾驶证过期后3年没有进行审验的，需要重新参加科目1的考试。那么总体来说从本次的新规定可以看出，全部是延长老人驾驶证的使用年限，特别是最后一条，对于老人来说完全就是福利。但是驾驶车辆还是要量力而行，以自身的身体素质来说话。虽然国家延长了那个驾驶年龄，但是如果自身的身体素质不行，那么完全可以改行或者是提前退休。最后祝各位司机朋友们，无论驾驶什么车辆，都希望大家安全的出行，平安回家。好，今天的视频呢就为大家分享到这里，希望对大家有所帮助。我们下期视频再见。